sa inyo. Ako si Joseph Feberesa, mas kilala ninyo bilang Joret. Kasalukuyang naglilingkod bilang community service pastor ng Without Walls Ministries. Ako rin po ay nakatalaga sa Without Walls Ministries Pulihan at Without Walls Ministries Greenside kasama si Pastor Pat Ribucas. So sa mga taga Cavite, kamusta po kayo dyan? Basahin ko na po ang ating teksto ngayon araw. Babasahin ko po sa Isaiah 46 verses 1 to 10. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babylonia, ngayon isinakay na sa likod ng mga asno at baka at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob. Kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang nakakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito, hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan. Mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin, ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Purihin ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, ikaw ang buhay at muling pagkabuhay. Salamat, Ama, dahil ikaw ay buhay. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan na hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, hindi nag-iisip at hindi nakakatulong. Salamat, Panginoon, dahil sa aming pag-aaralan, ang iyong banal na Espiritu ang aming magiging tagapag-aral. Kami po ay handang makinig. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata at ang spiritual na mga tenga. Ihanda niyo ang aming matabang puso para taniman po ng butil ng iyong salita. Hayaan mo, Ama, na ito'y lumago at magbunga. Meron po kaming maibahagi sa aming kapwa. Ang papuri pasasalamat sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Gandang araw po muli. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa habang buhay ng pagtitiwala. Isang pagtitiwala sa Diyos na bagamat nasa gitna ka ng pagsubok, hindi ka natitinag. Pero tanungin ko po kayo, meron ka bang kakilala na nahawa na sa COVID-19, sa virus na ito? Personally, meron po akong siguro hindi bababa sa 50 ang personal kong kakilala or kakilala ng kakilala or basta may kaugnayan sa akin, hindi ho bababa ng 50 ang nahawa na sa sakit na ito. Ang susunod kong tanong, may kakilala ka bang namatay na sa sakit na ito? Personally muli, sa taong may kaugnayan sa akin, kaibigan or magulang ng kaibigan or kamag-anak ko mismo, hindi ho bababa ng 5 ang namatay na dito sa COVID. Hayaan niyo po na ikwento ko sa inyo ang isang kwento, isa sa mga nahayag sa New York Times style Tiny Love Stories. Siya po ay si Jean-Luc Dado. Ito po ang naisulat niya. Hayaan niyong basahin ko sa inyo. Now I know why. After Hazel and I got married at the ages of 20 and 21, I questioned our judgment in choosing to marry so young. When we had a baby soon after, I wondered how I could possibly support a family.
In our mid-40s, I thought we were too young to become grandparents, though our grandchildren are lovely. Then, when Hazel passed away at 50 from the coronavirus, I finally realized why we got married so young. We weren't meant to grow old together, and I am grateful for our time. Ito po ay sinulat ni Sean noong Valentine's Day 2021, February 14, 2021. Sino ba si Sean Lucdado at bakit pa siya naging bahagi ng aking mensahe? Nung pumanaw na po yung kanyang asawa, isa po ako sa mga umiyak. Bakit po? Si Sean Lucdado or si Sean ay best friend ko nung kami grade school pa. Kalaro ko dati, tumatakbo kami niyan sa San Beda, alamang. Ang paraan niya, tanging paraan niya para makakonekta sa asawa niya ay ang pagsusulat ng liham na tinatawag niya Dear Hazel. At ito'y pinopost niya sa internet. Kasama doon sa kanyang liham ay ang pagkatanggap niya sa nangyari sa kanyang asawa. Again, nagtiwala siya sa mga doktor dahil kahit walang lugar sa ospital, nakapasok ang asawa niya. Siya hindi. Kahit yung nangailangan ng dugo, merong nag-provide, merong donors na available. Nung nangailangan ng remdesivir, isang gamot na magpapababa ng sintomas ng COVID, merong nakita. Nung kinailangan ng mga gamit para sa ipag-intubate, meron po galing sa NKTI, itinawid sa heart center. Pero sa liham niya, bagamat lahat siya, ng daming nananalangin, ang sabi po niya, merong ibang plano ang Diyos para sa amin. Kaya naalala ko si Sean nung isinusulat ko, nung ginagawa ko ang mensahe nito. In Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Yan po ang pumasok sa isip ko dahil na nangyari kay Sean, ang pagkatanggap niya sa kalooban ng Diyos para sa kanyang pamilya. Bagamat masakit, bagamat hindi maganda sa paningin ng napakarami, tinanggap po ni Sean at ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanilang pamilya. Ang tanong, saan ba nakatuon ang iyong tingin? Sa Diyos na nakakaalam at may kakayanan? O sa tao na hanggang ngayon ay nangangapa pa rin sa dilim? Pansinin po ninyo itong larawan na ibabahagi ko sa inyo. Ang COVID po naging parang isang Diyos-Diyosan. Lagi na lang, beat COVID. Heal us one. Vaccine dito, Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna. Ang dami-daming lumalabas, puro patungkol sa COVID. Merong nagpapakita ng death rate, nagpapakita ng infection rate. Ang bawat barangay, ang bawat LGU may kanya-kanyang tabulation ng mga nahawa at namatay. At gumaling din naman. Meron din naman. Ang tanong, saan ba nakatuon ang iyong tingin? Itong mga panahon na ito ay mga pagkakataon na napakahirap. Napakahirap para sa ating lumakad ng may pananampalataya. Bakit? Bombarded po tayo ng TV, bombarded tayo ng Facebook, internet, Viber, Zoom. Pag nag-Viber ka, laging may update patungkol sa COVID, may update patungkol sa vaccines, may update sa mga namatay, may update sa mga nahawa, may update, mayroong bagong strain na nanggaling sa Africa, may bagong strain galing Brazil, galing sa UK.
Kanina lang ang bagong strain na galing Africa na tinitingnan na iba na isang napaka matibay na strain ng COVID, meron na sa Pasay. Baka naman napaling na, pumaling na ang ating paningin mula sa Diyos na may kaalaman at may kakayanan. Pumaling na tayo sa tao. Lumingon na tayo sa mga protocols na inihanda ng gobyerno patungkol sa COVID para hindi ka mahawa, para hindi ka mapahamak. Hindi ko sinasabing mahirap dahil wala tayong pananampalataya. Ang sinasabi ko, napaling na ang lingon natin dun sa mga protocol, kaya nagiging mahirap. Again, hindi dahil wala tayong pananampalataya, kundi napakalakas ng boses ng sanlibutan na gawin ang mga bagay na ito para maligtas ka. Ang pagsunod sa protocols, anong klaseng pagsunod dyan? Maghugas ng kamay, magsabon kapag naghuhugas ka ng kamay, mag-alcohol kapag nasa labas ka, lagi may bit-bit na alcohol. Ako man, mag-face mask ka, mag-face shield ka. Ako nga, ang kotse ko nakaparada sa labas, bilad sa araw. Bakit? Alam kong mamamatay ang virus. Kung gano'n. Pagpasok mo sa bahay, galing ka sa labas, uhubarin mo lahat ng suot mo, maliligo ka. Bago ka pa makihalubilo sa mga tao sa bahay. Hindi ka rin namamasyal sa mall, nasa loob ka lang ng bahay. Nakaburo ka. Mga kapatid, next week, 1 taon na po tayong naka-quarantine. Next week, 1 taon na po. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pagsunod sa mga protocols na to or sa mga palituntunin ng gobyerno. Tandaan po natin na ang gobyerno po ay itinalaga ng Diyos para gawin ang mga bagay na ito. Para hindi para ikasama ng tao, kundi para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Sila po ang ginagamit ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Ipapaalala ko rin o ipapaalam ko na rin na ang mga protocols na to ay hindi bago. Hindi po yan naisip na yun lang. Pag tinignan po ninyo ang top 3 na protocol, galing po sa Biblia, ang Levitico. Una yung paghuhugas ng kamay. Isa yan sa mga naisulat. Ang quarantine, 7 days and then 14 days. Nasa Biblia po yan. So, hindi po bago yan. Panahon pa ng Old Testament, ginagawa na po ito. So, hindi po makakasama. Hindi ko sinasabing, wag natin gawin. Ang sinasabi ko po, ito po ay isang paraan para masugpo ang pagkalat ng COVID-19. So, sasabihin ko rin sa inyo na tayo sa Without Walls, naniniwala tayo na sa ating pagsunod sa alituntunin ng gobyerno, ginagawa po natin ay isang makadiyos na bagay. Ang isipin ang kapakanan ng kapwa. Ang pagmamalasakit natin ito ay nagpapakita na meron tayong pagmamahal sa ating kapwa. Ako man, sabik na kayong makita. Nung isang araw yata yun, nag-grocery kami ng asawa ko, may tinagpo po ako sa ATC. At pag-akyat ko po, nakita ko po si Ate Sonia, si Kuya Ed. Lumapit po agad ako, nagkwentuhan kami. Makikita niyo po yung pagkasabik sa isa't isa. Ako man, sabik na ho akong makamayan kayong muli. Sabik na ho akong ipanalangin kayong muli. Sabik na rin po akong makipagkwentuhan sa inyo, makipagtawanan. Sabik na rin po akong uminom ng kape kasama kayo. Tunay po nakakasabik ang hindi magtipon. Nakakasabik po yung na hindi tayo nakakapagkita sa pisikal. So sa ngayon, ito po ang pamamaraan. Pagpapakita ng malasakit
pagpapakita ng mahal sa kapwa. Dapat nating tandaan ang ating pananalig sa panahon na tulad na ganito na may pandemya ay hindi sa mga alituntunin o mga protocols na sinet ng gobyerno. Ibalik po natin, pabalik mula sa Diyos, mula sa gawa ng tao, mula sa mga protocols, mula sa disiplina, mula doon sa kaya mo at kaya kong gawin, at ibalik natin, ituon natin sa Diyos na tunay na mapagkalinga, tunay at nangakong iingatan ka at iingatan ako. Siya lang po ang tunay na sandigan natin. Sabi sa 2 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Meron pa akong, our bodies are wasting away. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka lumalabas. Ang anak ko po, parang nababaliw. Gusto na niya ang face-to-face na pag-aaral. Ayaw na niya ng online. Kahit sabihin mo ng matataas ang marka niya, ayaw niya. Gusto pa rin niya ang face-to-face na. Gusto niyang natatamaan siya ng araw. Gusto niya naglalakad papunta sa kanyang classroom. Gusto niya nakikita ang mga kaibigan niya. Our bodies are wasting away. But our spirits are getting renewed. They're getting, tumitibay siyang huli. Meron pa akong isa pang kaibigan na ikikwento. Siya naman si Joyce Ann Burton. Siya rin po ay nag-positive sa COVID. Muntik din po siyang umabot na sa punto na nagka-pneumonia na siya. Ito po yung basahin po ninyo yung post niya. Ang madalas pong tanong sa kanya, how did you guys catch COVID? Ito po yung sinasabi ko kanina. Si Joyce po, Kristiyano yan, nananalig sa Diyos, anak ng Diyos. Isa po siya sa mga napapanood ninyo sa 700 Club na nagiging host. Very strict po siya. Stricto siya pagdating sa pagsunod sa alituntunin ng gobyerno o sa mga protocol. Siya po ay taga Marikina. Lahat ng pumapasok sa bahay niya na ini-sprayan ng alcohol. Hindi ho kaagad papasok yan. Nahaharang muna yan sa labas. Hindi po siya lumalabas ng walang maskara, hindi ho lumalabas ng walang face shield, hindi ho nagpupunta ng malls, kulong lang po. Pero sabi ho sa kwento niya, basahin ko na lang po, during the days before and after New Year's, we were going to the mall almost daily. This is something we did not do during the pandemic, but it was the holidays and we were feeling celebratory. During one of those mall visits, we ate at a cafe for the first time without masks on. This was on December 30 at about 11 a.m. There was hardly anyone in there and we were feeling festive and hungry. So I thought 20 to 30 minutes should be safe. So for the first time ever, we took off our masks and in a closed public space, low ceiling pa, to enjoy a meal. 4 days later, I came down with fever, body aches, mild aches, and brain fog. I knew it was COVID. So we isolated, but I held out hope that I was wrong. Maybe it was just the flu. So siya din, si Joyce ay dumaan din sa isang pagsubok. Bagamat ingat na ingat siya, bagamat sinunod niya lahat ng protocol, may plano ang Diyos para kay Joyce. Ang dami niyang natutunan. Kwento niya sa akin, mga 3 linggo siyang nakulong sa ospital. Nagpapalitan kami, pinapanalangin ko siya, at napakaganda ng journey niya sa kanya, napakaganda ng nangyari sa kanya, at lalo pa siyang naging malapit sa Diyos, lalo pang lumalim ang relasyon niya sa Ama. Ngayon, hindi lang po COVID ang pwedeng mangyari sa tao. Hayaan nyo naman akong magpatotoo sa nangyari sa akin. Yung iba sa inyo alam na ito, ang iba sa inyo hindi pa. Tingnan po ninyo.
Ako po yan, nasa Asian Hospital. Ang kwento ko po nag-uumpisa September 22. Kasi po, galing po ako sa LTO, napakainit noon, meron po akong kliyente na tinutulungan. At pauwi, at dumaan ako sa pamangkin ko, nakipaglaro ako sa mga apo niya, nag-soccer kami sa kalsada, nag-football kami, takbuhan kami, nanubulan, kulitan. September 22, 2020. Nung pauwi na po ako, traffic, dyan sa Alabang sa Pote Road. Galing po akong Las Piñas, papunta sa BF, papasok po sana ako noon sa Southland. Yan. Napaka-traffic po. Pero naramdaman ko na parang namamanhid ang aking kanang paa. So may pinapalo-palo ko na. Kasi ko baka traffic lang, matagal na ako nakaupo. Unti-unti naramdaman ko na ang kanang kamay ko, kanang braso, parang nag-uumpisa ng mag-pins and needles, nag-uumpisa ng mga alay. So pinapalo-palo ko na. Tapos ang kamay ko, binubukas sara ko, dahil namimiting na siya. Unti-unti nararamdaman ko, kalahati ng mukha ko, namamanhid na. So kinakapa ko. So kaagad sa sarili ko, sabi ko, tumadaan na ako sa stroke. Ito na yung sintomas ng stroke. Nag-uuwi muna ako. Sa traffic na ako ng Southland kasi pilahan yan eh. So naisip ko, alam ko ang sintomas ng stroke. So nirecite ko ang 23rd Psalm ng malakas. So habang naririnig ko siya, naiintindihan ko. So sa alam ko, okay pa ako. Kaya ko pa. Tapos patuloy kong ginagalaw ang mga kamay ko, kakapain ko. Hanggang dumating na ako sa bahay, umakyat ako ng hagdan, sabi ko, Joanne, ko kalahati ng katawan ko, as in, kalahati ng katawan ko, parang hinati. Manhid. Humiga ako sa kama, at sabi ko, titignan ko lang, susuriin ko ng sarili ko kung ano nangyayari. Nagpatuloy yan. In fact, may tumawag pa na kapitbahay, humihingi ng counseling. So I counseled the lady for 15 minutes. Sa isip ko, naiintindihan niya ako. Sa isip ko, malinaw pa. So nung nanalangin kami, sabi ko, Panginoon, okay pa ako, kaya ko pa. So after 3 hours, saka lang po ako naisip, magpa-BP. So lumabas 140/90, mataas yun, dalang normal ko po is 110/70. So ang 140/90 is mataas for me. So sigurado po ako, nung nangyayari po yung mild stroke, mas mataas doon ang BP ko. So, mga 2 days after, pumunta na po ako ng doktor. Nagpa-check up ako. So, sabi ng doktor, MRI, 2D echo, at saka may mga lab works din na pinagawa. At saka carotid. So, yung tatlo, importante yung tatlo na yun. Sa carotid, meron po akong bara. Kanya, meron kang bara dyan, less than 50%. So, hindi siya problema. Okay. Sa MRI ng utak, nakita sa kanang bahagi, meron pong tama ang may puting ganon. So sa niya, may tama yung kanan mo. So sabi niya, dahil sa kanan ang sintomas mo, sa kaliwa yung mild stroke mo. So sabi niya, meron ka bang naaalala na migraine na hindi umaalis? Kung meron po, mga 1 month before. So, sakit ng ulo, migraine na 3 araw na siguro, nakaganon lang ako sa bahay. Dahil sa sakit. Sabi niya, yun na yun. So, yung nagmarka sa utak mong yan, mild stroke na yun. Tapos itong isa, hindi na niya nakita sa MRI. So, tinignan din niya ang 2D echo. Yung puso ko naman, ang nakalagay dun sa 2D echo, nakikita nila na yung isang chamber ko, banda rito sa ilalim, hindi naglalabas ng tamang dami ng dugo. So sabi ka agad, posible na merong bara ang ugat sa puso ko. So ni-refer ako ng aking doktor sa isang cardiologist. So sabi ng cardiologist, sige, schedule natin ng angiogram. After ng angiogram, kung nakita natin ng bara, lalagyan natin ng stent. Lalagyan angioplastica, tapos lalagyan ng stent. Depende sa dami ng bara, ganun din ang dami ng stent na ilalagay. Kung maraming stent yan, ang re-recommenda ko sa iyo, magpa-bypass ka na. So okay, tanggap ko yon.
Sinabi na niya sa akin kung magkano iipunin. Sabi ko, sige Doc, next year na tayo magpa-angiogram. Pag-iipunan ko muna dahil hindi ko po kaya ang halaga ng mga binanggit niya. Yung angiogram po, sabi niya minimum 75,000. Ngayon, yung angioplasty, 350 minimum kasama ng isang stent. Habang pag dalawang stent, aabot ka na ng kalahating milyon. Kapag tatlong stent, nasa 700,000 ka na. Pag higit pa doon, sabi niya, mag-bypass ka na. Sabi ko, sige Doc, mag-iipon ako. Ngayon itong November, first week ng November, nakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, sa puso na hindi ko pa naranasan. Parang meron pong tumutusok. Hanggang likod tumatagos. So tinignan ko na kaagad ano to sintomas na to. It was a possible heart attack. So inaanday ko na lang ibang sintomas. Tapos pumasok po sa isip ko, maaring banal na spirito na yan or nagpaalala sa akin ng isang kaalaman na bumaba ako, kumuha ako ng 3 bawang, sinap ko siya, kinain ko. 10 minuto na wala. Pero ganun pa man, bumalik ako sa doktor, ang sabi ng doktor, hindi ka dapat nagkakasintomas dahil naka-maintenance ka na. Kailangan nating i-advance ang angiogram. So as November 22, yan yung picture na nakikita ninyo dyan, birthday po ng anak ko yan. Maaga kami sa ospital, dyan sa Asian, nasa telemetry floor ako, hindi ho power bank yung hawak ko dyan, isang gadget po yan na nagpapakita ng kondisyon ng puso ko, baka daw biglang tumigil eh. Kasi noong mga panahon na yan, halos constant na parang may nakadagan sa dibdib ko. Parang lagi akong may nakaupo sa dibdib ko. So madalas nangyayari yan gabi. Pero noong mga panahon na yan, na nakaratay ako sa kama, halos constant na ang pressure sa dibdib ko. So pinasok na ako, nung bandang hapon, pinasok na ako sa cath lab. Dumating na yung mga doktor, pinrep na ako, napakalamig ko pala doon sa cath lab na yan, sobrang lamig, nanginginig ko yung buong katawan ko. Hanggang tumigil lang nung nahanginan na ako. So, unang butas, ito yung mga panalangin ko. Nung habang dinadala ko, panalangin ko, Panginoon, panalangin ko na below 70%. Kasi pag below 70%, hindi po ako o-operahan. Hindi ako i-angioplasty. Makakatipid ako. Number 2, na panalangin ko is dito sa kamay ipasok. Kasi pag sa singit, aabot ako ng 2-3 araw sa ospital. Gastos yun. So, unang nilagyan na ako ng anesthesia dito sa wrist kasi ipahihiwaan na eh. So, sabi niya, bakit ang taas ng hiwa ko? Okay, pinasok niya, hindi umubra. Kuha sila ng panibagong catheter. Mas mataas, humihiniwa, hindi pa rin pumasok. Ikatlo, nakiusap yung isa niyong doktor, Dok, pwede ba akong sumubo? Ang taas na. So, umiwa, sinusubukan nila, tapos habang ginagawa nila yung sabi sa akin, sabihin mo kung nararamdaman mo. Sa totoo lang, ramdam ko na kasi mataas na sila doon, malayo na sila doon sa kung saan nag-ineksyon ng anesthesia. Ramdam ko na. Pero sabi ko, tuloy nyo lang, Dok. Kaya pa naman. So, naipasok ng isang doktor. Walang 3 seconds, ando doon na sa puso ko yung guide wire. Naramdaman ko, sabi niya, ako yan, sabi ng doktor. Magpanabiro po ang doktor ko. So, nakikita ko sa screen, lahat niya nangyayari. So, pinasok na niya yung catheter. Tapos buga sa puso ko ng dahil, kita ko po yung ugat, buong buo. Lahat, inikot-ikot niya, lahat ng ugat sa puso ko, inikot po niya ni Dr. Balgua. Napakagaling at na doktor. So sabi niya, Pastor, ang lakas niyong manalangin. Hindi tayo mag-angioplasty. So,
pinasara na niya ako, tapos nung palabas na siya, sabi, hindi ko maisip, anong ibig sabihin nun? Ilang percent? Tingnan nasa isip, ilang percent, hindi ako mag-angioplasty, ilang percent? Answered prayer na yun eh. So sa niya, Doc, ilang percent? Bakit ako hindi mag-angioplasty? Sa niya, ano bang pinagsasabi mong percentage? Wala kang bara. Sabi ko, hallelujah! Yun na lang po ang nasabi ko. Tapos nakatingin ako, hallelujah! Salamat Panginoon, wala akong bara. Bukod pa sinabi pa ni Doktor, hindi ka aatakihin sa puso. Walang mangyayari sa iyong masama. Ko, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Walang virus, karamdaman o problema o ano pa man ang pwedeng dumabo sa iyo o maranasan ng tao nang walang hinihulugan ng Diyos. Dapat po natin itandaan. Ako rin sa dinaanan ko, ang dami kong natutunan. Nagpatibay lang ng tiwala ko sa Diyos. Sabi nga, bago umasok ni Lord, ang hinihingi ko, not as I will, but thy perfect will be done. Yun lang po, thy perfect will. Paulit-ulit yun na nanay ko, not as I will, but thy perfect will be done. Nananaig po ang kalooban ng Diyos sa buhay. Niisip ko nga, ano kaya ang gusto kong pagawa sa akin ng mga. Ready na naman ako umuwi. Ready na naman ako. Oo nga, makakatulong ang pagsunod sa mga protocol, sa mga alitutunin ng gobyerno. Oo, makakaiwas sa sakit. Oo nga, may paraan ang tao kung paano may gamot, kung paano may vaccine. Oo. At alam mo naman na pag nagkagitan ka meron tutulong sa iyo, alam nyo, aaminin ko sa inyo, nung nalaman ko kung magkano ang gagastusin at nung nalaman ko na kailangan by November, magawa lahat ito, nagtatanong na ako kung saan ako pwedeng umutang dahil wala po akong gaganong pera. Pero mabait ng Diyos. Kinoperahan mo ako, nalala kong pera 120,000. Yung PhilHealth, ang sinagot ng PhilHealth at saka ng health card is mga 60 plus thousand, mga na 60,000. Ang total bill ko is 95,000. 35,000 ang inabas ko. Alam niyo yung 35,000 na yun. Meron na po ako isang kliyente na nabalita na nasa ospital. Tumatawag, nasa room ako nagre-recover, di pa ako umalis. St. Joseph, sabi ni Butch, nasa ospital ka raw. Bakit? Sabi ko, ito po nangyari. Sabi niya, ako may sakit din at nagpapagali. Hindi ako pwedeng pumunta. Pero magkano ang balanse mo, babayaran ko. Alam mo yung 35, binayaran niya sa akin. Kaya mo po kapag ang Diyos. Gagawin hindi ko mananampalataya ito. Kaya lang naging tapat po ako in my dealings with them. Napakabait po ng pamilya niya. Oo nga, may paraan ng tao na pag nagbibig ka. Gagamitin kung sinubukan kang kumontrol ng sitwasyon. Pero hindi talaga kaya. Kung naiibig ka, may re-respect sa'yo. Sigurado yan. Sigurado yan. Pwede nalagay sa salahin. Pero kailangan natin malaman na ang bawat galaw ng tao, hindi po yan foolproof. Hindi po yan foolproof. Tulad ng kay Joyce kanina, ginagawa na lang ng protocol. 20 to 30 minutes na nagtatanggal sila para kumain. Nahawa na kaagad sila mag-asawa. Gaganon kadali, gaganon ka easy na mabutasan ang galaw ng tao. Gaya ng binasa natin kanina sa Isaiah, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Aasa ka lang din naman, umasa ka sa Diyos. Aasa ka lang din naman, umasa ka kay Jesus na pumarito para tubusin ka, tubusin ako, tubusin tayo sa ating pagkakasala. At bibigyan tayo ng kaloob ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Susugal ka sa Diyos. Gusto mo umasa sa
ng kasiguruhan, maniwala sa sinabi ni Jesus, John 16 verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. In Tagalog, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong makikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit titibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, may isang taon na ang COVID. Mula nung ito'y narinig natin na nangyari sa Wuhan, China. Bago pa mag-December, meron na lumabas na yan. Next week, 1 year na ang quarantine. Alala mo yun, ECQ. March 16 or March 17. Birthday mo ng asawa ko March 19. So sabi namin, sige, after ng March tayo mag-celebrate. Ako, birthday ko March 25. So sige, sana tayo mag-celebrate. After March, pwede na siguro tayo mag-celebrate. Dumaan ang Abril, November, birthday ng mga anak ko. November 8, November 20, ito na yung inoperahan ako. Nakakawanan pa rin tayo. Buhay pa yung mga nangyayari sa misyon, buhay pa po yun hanggang ngayon. Kung meron naman yung baka nakawas sa COVID. In Galatians 20 verse, Galatians 2 verse 20, it says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, yung buhay mo at buhay ko, hindi na sa akin. Si Kristo na yan, banal na Espiritu na nananahan sa atin, yan na ang nabubuhay sa atin. Dahil I live now, I live by faith. In Deuteronomy 31:6, huwag kang kakabahan sa nangyayari. Actually, meron pa tayong isang kapatid dito sa Tagalog service na nag-positive. Malalamay yung buong sambahayan niya nag-positive. At sabi ko sa kanya naman, huwag kang nakakot. Hindi mo nga alam na meron kayo. Pero magaling ka na. So, ibig sabihin nung resulta ng test mo, na hawa ka, gumaling ka. Dahil antigen na yung positive. So, safe ka na. Safe din ang pamilya mo. Ibig sabihin, hindi kayo mapapahama. Deuteronomy 16 says, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Tagalog, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh ng inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Imagine mo yun, nakakaganda. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako iiwanan ng Diyos. Paano ba magmahal ang Ama? Sabi sa Psalm 91 verse 4, lulukuhan ka niya sa lilim ng kanyang malapad na mapakpara at sa kaningan niya ay palagi kanyang makakatiyak, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Yung imahin nung pinapakita ko sa inyo ngayon, napakaganda. Nasa lilim-liman ka ng Ama sa kanyang malapad na mapakpara. Ano ba ibig sabihin? Na sumailalim ka sa lilim ng Ama. Una, sapat ang kagandahan loob for grace. His grace is sufficient for you. Sapat ang kagandahan loob niya na matutunan lahat ng mga kailangan natin sa pisikal at sa spiritual. So sapat ang kanyang biyaya. Ang kagandahan loob ng Diyos, sapat. Number 2, magaganap ang mga ipinangako niya, hindi tayo hindi iiwanan at hindi tayo pababayaan.
Kapag ikaw ay nasa loob ng Ama, magaganda ng pangako niya. Kapag ikaw ay nasa loob ng Ama, sapat ang pag-iingat niya laban sa karamdaman, kawalan, laban sa masamang loob, laban sa depresyon, at sa kahit anumang gawa ng Diablo. Sa lilim ng Ama, masusumpungan mo siya at masisisilayan mo ang kaluwalhatian niya. Diba? Ang ganda na nga, may bigla ako na rin natanong. Why do you want to go to heaven? Bigla pumasok kasi nagdugo ng Ama. Tapos bigla na namin pumasok kasi ayaw sa simbahan. Mas maganda yung unang pumasok. Ang ganda ng unang sagot na lumabas. Dahil naroon ka. Gusto ko kung nasaan ka. At kalima, mararanasan mo ang pag-ibig na walang kakatulad. Apakaganoon. Pag-ibig na walang kakatulad. Pag-ibig na sa kanya mo lamang malalaman at magsusumpaman. Ito ang hamon ko. Una, kapag may makasalubong kang frontliner, pasasalamatan siya. Hindi lang mga pulis, doktor at nurse, kundi mga teller, mga cashier, mga gwardiya, mga nagtitinda, mga nagde-deliver, pasasalamatan siya. Wala namang mawawala sa iyo kung mag-thank you. Ako, minsan sa ginagawa ko, alam ko yung mga frontliner na nasa init, binibigyan ko sila ng inumin. Nagsusorry ako pag hindi na gano'ng kalamin. Pero binibigyan ko sila ng inumin. Number 2, ipanalangin ang mga sumusunod, mga may sakit. B, frontliners. C, mga nawalan ng trabaho. D, ang mga namumuno sa atin na magdedesisyon para sa kapakanan ng kapwa at kapakanan ng nakakarami. Na maisa-isip nila ang tamang gawa para sa atin. Ang huli, pray for Without Walls Ministries. Ang mga namumuno rito, ang mga pastor, ang mga ministro natin, those who serve in WOW, at yung mga ordinaryong, kahit yung mga kasama natin, mga members, ipanalangin po natin. Alam nyo, itong pandemya, ang isang cause ng depression dito is isolation. So, napakahalaga dyan po kung mapapasok ang life group. Napakahalaga po. Make sure that you're involved in a life group. Sumali po kasi sa life group. Sa Cavite, meron kami weekly na prayer meeting pag-biyernes online. So, sumali kayo sa mga gawain kahit online po yan. So, yan ang hamon ko. Magpakatatag tayo bilang mga anak ng Diyos, kabahagi sa sambahayan ng Diyos, at manalangin po tayo. Ituon po natin ang ating tingin kay Kristo lamang. Ituon po natin ang ating paningin sa Ama po lamang. Hayaan mo na ang banal na Espiritu mamangusap sa iyo lagi, na kapag ikaw ay tinatawag na pumaling na tingin, makinig ka sa boses ng Espiritu na magsasabi sa iyo. Huwag mong alisin ang tingin sa Ama. Siya ang tunay ng totoo. Siya ang tunay na kailangan mo. Manalangin mo tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pag-iingat mo. Itong darating na linggo, aarapin namin ang mga isang taon na quarantine. Hindi po kami matitinag dahil nasubukan na po namin ang salita mo na matibay na sandigan at maaasahan. Harapin mo muli namin ang mga darating na mga araw nang may pag-asa na nariyan ka. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami magpapabaya. Ilalayo mo kami sa kapahamakan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay totoo sa iyong pangako. Naniniwala kami, Panginoon, na kahit kami ay pumasok sa isang matinding pagsubok, nariyan ka, hindi mo kami magpapabaya. Mananatili ang kalooban. Patawarin mo kami, Panginoon, kung pumaling ang aming tingin sa simba. At iniatan namin ng tiwala na dapat sa iyo lamang. Iniatan namin sa mga lituntunin na tao. Ama, hindi namin hinihingi na matapos ang pandemyang ito kung ito'y hindi sang-ayon sa kalooban mo. Ang hinihingi namin,
Panginoon, ang patuloy kaming palakasin sa aming spiritual, palakasin ang sa aming pisikal, at ingatan mo kami ng patuloy tulad ng pag-iingat mo itong buong taon ng 2020 kung saan napailalim kami sa COVID. Bigyan mo kami ng di pangkaraniwang lakas, talino at tiwala sa kakayanan mong ihamon kami, sa kakayanan mong tulungan kami, sa kakayanan mong ililigtas kami. At mapagwagian namin ang mga hinaharap naming pagsubok. Ama, ako'y nakikiisa sa panalangin ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama na mula sa Kanya'y na nagkaroon ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo na sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin-lahi magpakailanman. Amen at Amen. Mapagpalang linggo sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Isang karangalan po ang maging bahagi ng Without Wars na bahagi ng sambahayan ng Diyos. Muli, sa mapagpalang linggo para sa God bless.